Meron talaga sa atin na gustong-gustong masaktan. Gaya ng lalaking ito, nanghuli ng softshell turtle sa sapa. Nagpakagat pa. Kala mo ha, hindi ka uurungan yan. 1.7 million views naman ang kumagat at pinanood ng video ng pagdugusa ni Kuya. Hello, what's up mga ka-idol no? So mga ka-idol, Ang video ito meron ng 2.1 million views. puyo sa sapa. Turtle snake mga ka-idol. Ang lalaking ito kasi nakahuli raw ng isang snake-necked turtle. Idol, dirinig ka puyo sa sapa. Turtle snake mga ka-idol. So magpapa... Pero hindi lang yun, dahil ang binata sadyang nagpakagat pa rito. Ba't naman ganun? Naku po, hindi na nakakagulat na umani ito ng napakaraming views. Dito sa Diplahan, Zamboanga, Sibugay namin nakilala ang lalaki sa video na si Adrian. Hello, what's up mga ka-idol no? So mga ka-idol, Sa video na may habang 26 seconds, makikita kumahon si Adrian mula sa ilog. Hawak-hawak niya ang hinuli niyang turtle daw. Ngunit ito po ay soft-shell turtle na galing sa China. turtle snake mga ka-idol. So magpapaako ni mga ka-idol ha. Makalipas ang ilang segundo, si Adrian nagpakagat mismo sa di umano'y snake-neck turtle. Aray ko naman, Adrian, ang pagong tila maigpit ang pagkakakagat sa braso niya. Ilang segundo rin tiniis ni Adrian ang kagat ng pagong. Pero bakit nga ba siya nagpakagat dito? Kasi marami namang ibang nakikita ko na mag-content, ganun kaya sinubukan kong magpakagat. Ang mga pagong na pareho nito ay matatagpuan sa swamps, lawa at pati na rin sa mga ilog. Ang leeg nito ay pwedeng maging singhaba ng kanilang shell. Dahil din sa mahabang leeg na ito, kaya nilang umatake tulad ng ahas. Dami mong alam, Kuya Kim! Balikan natin si Adrian. Si Adrian na isa palang vlogger at ang mga content daw niya ay talagang pangbumukbang. Nagsisimula ako ng February, first week ng aking pagbablog. Karaniwang exotic animals daw ang kinakain niya sa vlogs niya. Tulad ng palaka Grabe ka lang, suka. at butiki. Normal lang namin kainin ang mga exotic foods kagaya ng palaka at iba pa. Dumating na raw siya sa punto na gumawa na rin siya ng mga kakaibang content. Tulad nga itong pagpapakagat niya sa pagong. Nag-upload po ako ng video at nag-viral at nakakuha ako ng maraming reaksyon ng mga tao. Pang-bash at mga iba-iba pang insulto tulad ng patay gutom, ganun. O parang wala na daw akong kinakain kaya nagawa ko yung content na yon. Ginagawa ko po yon para sa content lang po. Ang vlog na ito ni Adrian ang unang content niya na umabot ng billion views. Pero ang tanong, kamusta na bang braso ni Adrian? Wala naman. Wala naman ako naramdaman na sakit. Pero ano nga kayang pagong ang kumagat kay Adrian? Ayon sa eksperto, ang pagong na kumagat kay Adrian ay hindi pala snake-neck turtle kundi isang soft-shell turtle. Itong mga soft-shell turtle, yung kanilang pinaka-ribs kasi yun yung bumabalot sa kanya is yung ribs niya na flattened. No, meron siyang leather na balat. Yun ang nagko-cover sa kanya. Pag nakita ng tao na gano'n, bakit malambot to? No? Hindi siya yung hard shell na turtle, kasi kaya siya tinawag na soft shell turtle. Kung titingnan mo yung soft shell turtle do, akala mo maiksi yung ulo niya, yung neck region niya. Bakit mahaba yan Ang mga soft-shell turtle ay matatagpuan sa mga ilog, lawa, maging sa mga marsh o malalambot at maputik na lupa. Ang India at Southeast Asia ay tirahan ng iba't ibang uri ng ganitong pagong. Napakalakas din ng bite ng soft-shell turtle. Hindi lang siyempre kasing lakas ng mga snapping turtle. Kung makagat ka niyan, siyempre galing siya sa tubig, might be stagnant, maaaring mag-introduce na infection doon sa kanyang kagat. So make sure na malinis yung kinagat. Paano mo tatanggalin yan? The best thing is remain calm, i-submerge mo yung kamay mo, i-relax mo siya. Pag nasa tubig na yan, nag-relax, bibitaw yan. May ibang uri ng softshell turtle na pinangangabahan na rin mauubos sa kalikasan.
Nakikita rin sa atin yung Canthors na giant turtle, na softshell turtle. Talagang kailangan protektahan na dahil kukunti na lang sila sa ating kapaligiran. Sa kagustuhang kumita, ang vloggers tulad ni Adrian sa kakaibang content umaasa. Kung minsan gamit pa ang ilang mga hayop. Pero hinay-hinay lang dahil baka imbis na makatulong sa pagkilala ng hayop, baka sama pa ito sa kanila. Marami kasi mga hayop ang kailangan pag-ingatan ngayon dahil kumukunti na lang ang bilang nila sa kalikasan.